Ito na ang third day ng paggawa natin ng sourdough starter. Let's get started. Sa day 3 natin ng paggawa ng sourdough starter, kapansin-pansin yung activity na nangyayari sa ating starter. In terms of physical appearance, makikita nyo na nagpo-produce na siya ng mga bubbles. Meron na din mga web-like gluten na nafo-form. At may pagka-acidic at alcohol yung amoy niya. At some point, nakabuo tayo ng lactic acid bacteria at wild yeast. So ang gagawin natin is mag-add ulit tayo ng 50 grams ng flour at 50 grams ng water. And this time, kinokontrol ko na yung water temperature by the use of instant read thermometer. So ang kailangan ko is approximately 26 degrees Celsius ng water. Haluin natin ng mabuti, especially sa bottom part at sa gilid niya until no presence of flour. At i-ferment sa room temperature for about 24 hours. Isa sa mga variables sa paggawa ng sourdough starter is yung temperature. Whether room temperature or yung temperature ng tubig na gagamitin nyo. On day 2, gumamit ako ng approximately 30 to 32 degrees Celsius dahil malamig yung climate that time. Since on day 3, medyo humid yung climate, gumamit ako ng approximately 25 to 36 degrees Celsius. On day 3, dyan din namamatayan yung mga gumagawa ng starter, especially sa mga beginners, kasi hindi nila monitor yung temperature. Kung sa lugar nyo is sobrang init, napapadali yung fermentation process, kaya madalas namamatayan. So ang gagawin nyo lang kung humid talaga sa lugar nyo, after nyong pakainin on day 3, si-ferment nyo muna siya on room temperature for about 2 to 3 hours. Tsaka nyo siya i-chiller for the rest of the hours until makabukoy ng 24 hours para mas slow down natin yung fermentation. This sourdough starter recipe has 7 parts, so please follow for more.